It? Did I just knock it off? Yes, you did. Hi, good morning guys. This is James and Colonel Natividad, and this is Tiksaya Fishing Club. So today is a new day. Ano bang gagawin natin? Back to basics, magle-lecture ako tungkol sa 4 rules of gun safety, and then yung iba pa, kung ano yung pwede natin pag-usapan. Wala magawa eh. Shooting muna tayo. So pakita mo yung target range natin dyan na Ayan. mga 1,500 inches. Layo na. Okay, so yan, papakita namin yung target guys. Mamaya mumutok tayo. Tingnan natin kung makakatama pa pagdating ng hunting season. Okay? Okay, good morning Tiksay Mates. Ito na naman tayo, gawa tayo ng video. Baka sakali may makuha na naman kayo rito. Sa lecture na to, I'll be discussing on the 4 rules of gun safety. Okay? Pag-usapan muna natin yan para sa ikabubuti natin mga mamamaril ng tiksay. Okay? So, yung audience ko, dalawa. Si Lee Rafael at si Keith Rafael. Okay? Mga apo ko yan. So, first, siguro, pabasa muna natin yung rule number 1 and then we'll go ahead. Rule number 1. Treat all guns as though they are always loaded. Always perform a clearance check every time you pick one up. Wait muna, let me explain that. Okay, rule number 1, sinasabi, ano yan? Yan. Treat all guns as if they are loaded. Ibig sabihin, yung baril yan, hindi laruan. Isipin mo palaging loaded yan at maaaring maka-aksidente, makapatay. So, i-treat mo yan na palaging loaded yan at maaaring makadisgrasya kung hindi mo pag-iingatan. Okay? Yun lang, simple lang yun. Treat all guns as if it is loaded. Tsaka tignan mo kung clear ba siya o hindi. Isa yun sa safety na kailangan. Okay, rule number 2. Rule number 2. Keep your finger off the trigger and outside the trigger guard until you are on target and have made the decision to shoot. Okay. Rule number 2. Simple. Finger out. Finger out. Actually,
You can tell a person if he knows nothing about guns or not by simply picking up that rifle or that gun. Alam mo, ganito yan. Papakita ko sa inyo. May mga tao na pagdampot ng baril, eto kagad yung daliri nandun. Dinadampot pa lang yung baril. Nakapinggir na siya. Dinadampot pa lang yung baril. So alam mo na yung taong yan, walang alam sa baril. Ang marunong sa baril, pag dinampot yan, eto daliri niyan. Nasa labas. Nasa labas. Yan. Hindi ganon. Pag hawak ang baril, halimbawa, di ba, nag-uusap pa lang, magpapapicture, andon yung daliri, Picture pa lang yan, hindi na pwede yun. Basta ang usapan sa rule number 2, finger out. Unless you are ready to shoot. Diba? Yun lang yun. Yun yung rule number 2. Finger out. Palaging finger out. When you are not ready to shoot. Okay? Kindly read number 3. Rule number 3. Never point your gun at anything you're not willing to destroy. Okay. Simply. Okay? Rule number 3. Do not point your gun to anything that you're not willing to destroy. Huwag mo itutok yan sa tao, hindi mo puputukan. Itutok mo yan kung ipuputok mo lang. So saka ka lang magpipinggerin. Huwag mo itutok ng kung kani-kanino yan. Hindi laruan yan, sabi nga. Diba? At saka finger out. Yung una at pangalawa. Yung pangatlo, huwag mong itutok yung baril na yan kung kani-kanino. Kahit yan ay laruan, kahit yan ay plastic, o kung ano pa man, o kahoy na baril yan. Basta ang baril, hindi tinututok kahit laruan, hindi tinututok kung kani-kanino. Ito nakakatakot. Meron tayo mga shooting areas dito, mga naniniksay, na ang baril, I'm sure nakikita nyo yan ang baril, pag naglalakad, nakalagay ang tiksay, nakalagay ang bala, naglalakad, gano'n, Oh no! Ganyan, naglalakad. Diba? Pag pumutok sa lugar na yon, may nahuli yung isa, magtatakbuhan doon. Ganyan. Oh no! Sikado yun. So, wag itutok yung baril kahit kanino. For that matter, no. No. Wag itutok yung baril. Kaya kailangan, pag tatakbo ka, mag-sling. Kasi maraming iba, wala ngang sling di safe. Kahit nakalagay yung bala, safe. Okay? Just don't tutok that barrel to anyone. Unless you want to kill him. Okay, kindly read number 4. Rule number 4. Always be sure of your target and beyond. Okay, always be sure of your target and beyond. Bakit? Halimbawa, pinuputukan ko ibon. Yung nasa likod pala ng ibon malaylay ng konti, yung namamangka. O nanguhuli ng isda, nagnenet. Kawawa naman. So check mo palagi yung puputukan mo kung ano yung nasa likod para iwas disgrasya. Di ba? Napakasimple nun. Okay. Yang 4 na yan, walang nakalagay sa rules na except. Walang except. So this is black and white. Rule is rule. Di ba? Walang except dyan. Hindi katwiran yung nakapinggir in nga ako, wala naman bala yan. Tsaka naka-safety naman yan, kaya ako nakapinggirin. Walang ganong katwiran dito.
Okay? Rules are rules. Sundin natin to para tayo hindi makadisgrasya o hindi madisgrasya. Okay? Tapos na tayo dyan. Ngayon, sa shooting naman, paano malalaman kung right eye dominant ka o right-handed ka sa pagputok? Ito yan. Paano malalaman kung ano yung mata mo yung gagamitin mo sa pagputok? Left eye ka ba o right eye ka ba? Left-handed ka ba o right-handed ka? Ito yan. Pag sumisilip ka sa butas ng banyo at sinisilip mo yung naliligong pato, ano ginagamit mong mata pag silip? Kaliwa o kanan? Pag kanan, ibig sabihin right eye dominant ka. Pag sumilip ka sa butas, kaliwa ang ginagamit mo, ibig sabihin left eye dominant ka. Tingin mo mabuti ha. Para mo ma-check yan, usually pwede yan, ito gawin mo. Kita mo yung butas na yan sa kamay mo, do it. Yan o. Tayo tayo. Baba mo yung kamay mo. Tapos, bigla mong itaas yan, itapat mo sa dominant eye mo kung saan pupunta yan, nandun. Sa akin left. Right. Right. Sa right sa'yo? Be sure ha. Nakatapat yung butas na yun sa left eye ko kasi left eye dominant ako. Okay? Yung butas na yun. Oh, di ba? Nakatapat. Isa yan sa pag-check kung ano ang dominant eye mo. Isa lang yan. So sit down. Ngayon, vis-a-vis yung left eye mo at saka yung right hand mo, magko-coincide kung alin yung kung right-handed ka ba o left eye o right eye dominant ka. So kung right-handed ka, dapat ang trigger finger mo ay nasa hintuturo ng kanan. Tama? So pag gumawa ka ng baril, ang ipipikit mong mata sa rifle ay left eye. Yung right eye, diretso siya sa sights. Mapa-crosshair yan, mapa-red dot yan. So right eye, right hand. Left hand, left eye. Magkasama yan palagi. Left, left, right, right. Sa rifle yan. Pwede kaya na left eye ako, pero right-handed ako. Pwede kung sa pistol. Okay? Paliwanag ko yan ha. Left eye ang dominant mo, pero right-handed ka. So magko-cross ka ngayon. Pwede yan sa pistol. Ito yan oh. Kita mo itong pwesto na to? Ihilig ka sa kanan mo para ito pumunta naman sa left eye mo. Okay? Yan yan. Yan ang pwesto niyan. Pag sa pistol. Dito sana. Kung kanan-kanan. Left eye dominant ako. So dito ako. Sa pistol walang problema. Mapa-left, mapa-right yung ano. Pupwestoan mo pwede. Sa pistol. Sa rifle hindi po pwede yun. Bakit? Kasi hindi naka-align yung trigger finger mo sa sights. Hindi pwede, di ba? Oh, left eye ako, hindi ko makikita yung sights. Alam naman dito ako sumilip. Tama? So ano gagawin mo? Kung left eye dominant ka, tapos right-handed ka, i-train mo yung left hand mo na humawak ng rifle at mag-trigger ng rifle. Kung sa pistol wala kang problema, tulad ko, yan ako sa pistol kasi yung right eye ko nasira.
Tinamaan ng rubber bullets yan sa training. So tinrain ko yung mata ko na yung left ang gagamitin ko at yung left sa rifle. So sa pistol, right hand ako, left eye. Sa rifle, kaliwa ako, left eye. Madaling i-train ito. Madaling i-train yung matang mag-close. Kung dati ang kino-close mo right, ay left, madaling i-train yan. Muscle control lang yan. So ayan tayo ngayon. No? Left eye, left hand sa rifle. Kung right-handed ako, pwede ako sa pistol. Pero hindi ako pwede sa rifle. So isuswitch ko. Iti-train ko yung muscle control ng mata at saka yung trigger finger, yung pull. Okay? Kuha natin yan. So, very clear yan ha. Pwede kang left-handed, right-handed, o whatever. Training lang ang kailangan mo. Training lang. So, nakuha mo na rin kung paano malaman kung left eye ka o right eye dominant. Okay, pag-usapan natin ngayon yung sights ng baril. Ang dami kasi nagtatanong, pwede ba yung crosshair? Telescope, crosshair sa pangisda? Pwede, pangisda. Pero limited use lang siya. I'm sure na-experience nyo to, yung mga gumagamit ng telescope sa isda. I'm sure, alam nyo kung anong limitasyon nito. Pero ipapaliwanag ko sa'yo dahil napagdaanan ko na to. At marami na kami nakasamang naka-telescope na namamaril. So, naobserbahan din nila to. Paliwanag ko sa telescope, ang mababaril mo lang na isda, halos yung nakalutang lang. Kung nakalubog man, at least mga isang dangkal, makikita mo. Sa telescope, lalo kumain na mata mo. Pero pag matindi ang sikat ng araw, at nag-reflect yung tubig, yung sikat ng araw sa iyo, sa mukha mo, sa telescope mo, wala ka na. Hindi mo na mapuputukan ng isda. Crosshairs are made for precision shooting, sniping. Yan ang crosshair. Okay? So, mahirapan kanyang pangtiksay. Unless otherwise, lutang lang ang mga binabaril mo. Kasi nga yung crosshair, pang sniping. Hindi gumagalaw ang mga pinuputukan niyan. Hindi naman kayo nalipad ng hindi naman kayo naputok ng nalipad na ibon eh. Shotgun pwede. Walang scope. Okay? So, okay na tayo sa sa telescope. Magagamit yan pero may limited use lang siya. Sa tiksay. Tiksay tayo Pero sa ibon, the best yan. Kasi sniping. Nakapatong ka at ang target mo hindi kumikilos. Tapos mapipinpoint mo yung accuracy kung saan mo siya gustong patamaan. Ulo ba o kilikili? Gawa ng crosshair. Yun ang purpose nun. Telescope, crosshair. Okay? Punta tayo sa red dot. Sa red dot, alam nyo saan ginawa tong red dot? Para saan to? This is meant for speed shooting, indoor shooting, quarter battle shooting. Okay? Pangloob ng building to para mabilis mong pick upin yung red dot. At ito yung red dot na to, walang range na ganon. Hindi ganon. Ito yung red dot na sa loob lang. Makikita mo, nakasiro na yan sa rifle up to 40 meters. 50 for that matter. Pero the best ito sa yung malapitan. Kasi itapat mo lang yung red dot na yan sa target mo, yun na yun. Kalabitin mo na. Sigurado ka na doon. Kasi nakasiro siya doon. Okay, nakasiro yung baril mo doon sa red dot. Napakadaling mag-zero nito. Pareho din sa crosshair.
Kaya mo i-zero to sa 3 bala. Kahit yung crosshair. Just know the techniques. Okay? Yan ang purpose ito. Quarter battle ito. Sa loob ng building lang. Pang mabilisang pick up. Moving target. Ito the best. Sa moving target. You can shoot with this with both eyes open. Both eyes open. Sa crosshair scope, mahirap siya. Kasi precision shooting yun. Ito, pwede ka mag-precision shooting nito pag malapit lang. Pero, it was not meant for that. Kasi this is for speed shooting. Ito, sa 40 meters o 50 meters, yung poste sa poste ng Meralco, sukat yan na 50 meters. So kung itong red dot ipuputok mo sa 50 meters sa bato-bato, tandaan mo to. Yung bato-bato halos natatakpan ng red dot. So hindi mo ma-call yung shot mo. Hindi mo mapili kung kili-kili ba o ulo. Center mass lang ito ang makikita mo sa bato-bato, yung ganun kalayo. Yung mga 10 meters pwede pa kasi medyo maliit yung red dot, makikita pa yung katawan. Pero sa malayo ito, natatabunan niya yung target mo. Kahit maliit lang yung red dot nito, pag malayo na, natatabunan niya yung target mo. Bato-bato. Unless sa pinuputokan mo, balde. Makikita mo yung red dot na sa gitna ng balde. Ganun kalaki. Okay? Ito, ganun. Sa tiksay, punta tayo sa tiksay. Itong red dot, napakasarap i-barrel nito kahit moving target, kahit 2 dangkal ang lalim, sa tubig o 1 dangkal, lalo kung lutang. Moving target. Both eyes open ka dito. Mas masarap iputok to ng both eyes open sa moving target, sa isda. Kahit medyo malalim. Pag medyo malalim na kasi, pareho din ng ng crosshair scope, no? Na yung glare ng ng araw sa tubig magre-reflect dito. So mapablind ka. Hindi mo gano'n makita yung isda kasi nagre-reflect. At mahirap hanapin yung red dot na yan pag nakatutok sa tubig. Hahanapin mo pa yan, itatapat mo pa sa isda. Pag nakita mo yung red dot na itapat mo sa isda, saka ka pa lang makakaputok. Yun naman yun. So, dapat mag-aralang mabuti yun. Pero, it takes a millions of seconds din. Medyo matagal din ng konti. Bago mo makita yung red dot, may tapat mo sa isda. As per experience. Pero maganda siya pang speed shooting, pang both eyes open. Okay? So, yan. May advantage, disadvantage. Lahat ng bagay, meron. May advantage, disadvantage. May pros and cons lahat yan. Okay, tapos na tayo yan sa red dot. Ito, ganun din. Red dot. JBC. $1978 ko pa ito nabili. Gawa nila Kanlale, JBC. Okay. Tapos na tayo sa crosshair, tapos tayo sa red dot, punta tayo sa open sight. Back to basics tayo, di ba? Okay. Balik tayo sa rear sight. Open sight. Ayan ang open sight. Okay. Itong rear sight na to, pwede mong i-adjust. Windage, elevation. Na-adjust yan. Okay. May mga airgun manufacturer na gumagawa ng airgun, naka-fix sight. May mga ibang gunsmith na gumagawa ng airgun, naka-fix sight. Yung isang nakausap ko, sabi niya,
Pag kinabit ko yung rear sight na yan, eksakto yan, yun ang tama niya. Hindi na magbabago yan. Magaling yan. Ang tanong ko, bakit inimbento yung mga modelong baril na merong rear sight na na-adjust? May windage, may elevation. Bakit? Kasi mas maganda ang na-adjust ang rear sight. Tandaan natin to, hindi pare-pareho ang mata ng tao. Merong may stigmatism, merong may karapata, katarata, hindi karapata, katarata, ganyan, ano? Merong nearsighted, merong farsighted. Kaya kailangan mag-adjust. Yung ibang baril nga, pati front sight na-adjust eh. M16, BB Armalite. Ang front sight, pwede mong ibaba, pwede mong taas. Ang rear sight, na-adjust. Basically, lahat ng baril meron. Ang pistol nga, nilalagyan na eh. Diba? Ng adjustable sights. Isa dyan, yung Boomer, tsaka Wilson, sa 45, sa 9mm. Na-adjust yun. Kasi pwede siyang pang precision shooting. Alam niyo kung sino merong gawa nito? Nagbebenta yung taong yun, napakabait. Ha? Si Mario Mule ng Pasig. Mario Mule. Mang Mario, salamat doon sa site mo. Napakadami ko na nabili dyan sa'yo. Tao ko lang pinapapunta ko sa'yo. Marami na ako nabili sa'yo. Marami nang natulungan. Yung real site mo, very effective. Palagay ko siya lang gumagawa ng ganito eh. Kasi siya lang naman nabibilang ko pa. Wala pa ako nakitang iba. Karamihan, fixed site. Tandaan nyo, kung fixed site yan, hindi mo maitatama yan ang gusto mong tama. Kasi kung ano yun nandun, yun na yun. Kung ang tama ng bad ng fixed site mo ay mayroon pag-usapan, mababa, mataas o kanan o kaliwa, ikaw ang mag-a-adjust sa baril mo. Ikaw ang mag-a-adjust ng putok mo. Pipihit mo ba siya, itataas mo ba siya? Ito hindi. Ito ang adjust mo para kada silip mo, dead center. Malayo, malapit. Malaki ang advantage nito. Back to basics tayo ha. Pagdating sa isda, mas magaling ito. Bakit? Hindi ka nasisilaw. Mas malalim ang isda, madudukot mo. Kahit 1 metro pa yung isda, sa ilalim ng tubig, basta naaninag ng mata mo, nakuha ng polarize mo, tatamaan mo yan. Tatamaan mo yan. Practice makes perfect. There is no exact science on how to shoot a fish underwater with this kind of rifles. CO2 lang ito eh. Diba? Maraming kang dapat i-adjust dito. Yung laman ng tangke mo, yung laman ng chamber mo, yung hangin, yung weather condition, napakarami. Kung dipulbura ito, wala kang problema. Diba? Kasi isa lang yung takbo ng kwan mo. Isa lang yung pressure ng bala mo. Dito, marami. There's a lot of things to consider on how to shoot an air gun or a CO2 or a PCP. Marami. So, it takes practice to do it. Gamayin mo yung baril mo. Okay. Ang open sight, pwede mong gamitin ito o iputok ito na both eyes open. Mas maganda siyang gamitin both eyes open. Sa crosshair, hindi. Sa red dot pwede, pero limited. Pero dito, unlimited ito. Kumbaga sa Andox manok, only rice ito. Sa putok. Basta nakikita mo yan, putukan mo. Kahit malalim, basta naaninag ng mata mo, pwede ito. Precision shooting, 50 meters, samahan mo yung ulok, ayaw mo pa. Oh. 50 meters, kuha mo ang ulok, pato, pwede ito. Practice makes perfect. Sa open sight. So, balik tayo sa open sight. Iron sight yung tawagin nila. Okay. Sa isda lang pag-uusapan, the best pa rin ang open sight. Kasi lahat yung dala
nung red dot at nung crosshair, dala nito. Kailangan lang malakas na ang mata mo. O maggrado ka ng mata. Basta nakasiro ka. Okay? Yan yung open sight. Sabi ko kanina, back to basic tayo. Ito yun. Ha? Sa pang-isda, pang-tiksay. Pwede ka naman mag-ibon eh. Kung talaga matalas pa yung mata mo, kaya mo to. Di ba? So yan yung advantage niyan. So yun lang ang may share ko sa inyo ngayon, mga tiksay mates. Masyado na mahaba siguro. But then, let me recap kung ano yung napag-usapan natin. Una, pinag-usapan natin yung 4 rules of gun safety. No? Black is black, white is white. Pag sinabing hindi pwede, hindi pwede. Pinag-usapan din natin yung dominant eye mo vis-a-vis yung strong hand mo. Left, right, right, left. Now you know. Alam mo na kung paano. Ikaw na mag-adjust. Matitrain yan. Hindi mo kaya ipikit yung kanan. Hindi mo kaya ipikit yung kaliwa. I-train mo, kaya mo yan. Muscle control lang yan. Tapos yung kalabit mo, kaliwa o kanan. Natitrain yan. Basta practice makes perfect. Tandaan nyo yun. The more you shoot, the more you learn. Napaka-importante yan. Pinag-usapan din natin yung advantage, disadvantage ng crosshair, ng red dot at ng open sight. Kayo po ang mamili. Wala pa akong ini-endorse kung ano ang maganda. Kung ano yung mas maganda sa'yo, gawin nyo. Alin man dyan sa tatlong yan. Pero para sa akin, pag tiksay ang pag-uusapan, open sight. Precision shooting, open sight. Huwag lang 100 meters. Hindi na kaya ng mata yun. Sa open sight. So doon kailangan yung crosshair. Kaya lahat lang yan mayroong gamit. Kaya walang shooter na iisa lang ang baril. Tandaan nyo to. Walang shooter na isa lang ang baril. Bakit? Kung gusto mo nang sa pispan ka lang mamel, malapitan lang, hindi gamitin mo yung standard mo. Pag malakihan ang putok, gumamit ka ng 1/4 na barrel. Or even mas malaki pa. Mas malalakas na barrel. Pang malaki ang isda. Pang malayo ang putokan. 30 inches ang barrel. 32 inches. 27 inches na ang barrel. Pang malayuan ka na. Yung mga average lang, 24 inches. Minimum. See? So marami tayong dapat i-consider sa hobby natin na to. So payo ko lang doon sa ibang mamamaril, no? Kung gusto mo talagang maging bisyo ito, suportahan mo. No? Kaya nga natin uminom ng alak, napakadami. Pwede nga natin manigarilyo eh. Diba? O dito mo ilagay yan, may pakinabang ka pa. May ulam pang pamilya mo, pati kapitbahay. So that's it, my friends. I hope I have shared you something again today. And the next time, magagawa ulit ako ng video tungkol naman sa ibang activities ng baril natin. Basta magre-research ako, i-share ko sa inyo. Baka sakali may pakinabang. So continue watching my YouTube channel, Tiksay Fishing Club. Subscribe. Like and subscribe po yung channel natin. Maraming salamat doon sa mga tumatangkilig ng Tiksay Fishing Club. I hope I could deliver you some techniques every time I make a video. Again, thank you very much. Be safe, because the life you save may be yours. So thank you very much, guys. Let's go to the firing range, my friends.
Hit. Hit. Be sure, ha? Okay. You again that, you again it. First target. Di second target na tayo, di ba? Okay. Hit. Can I just knock it off? Yes, you did. Hit. Galing na pumutok yung apo ko. Ito lumalabas. Tumatama na. Hit. Kausap ko gabi siya. Yeah. Taga Philadelphia. Matanda na yung Philippines. Philadelphia, US. O, kamusta daw COVID dun? Ganyan. Hit. Yan ang gusto niya. Okay guys, so dyan natapos yung video natin. Sana nagustuhan nyo. Yan. Shoutout po sa lahat ng mga subscribers natin. Stay at home guys. Para matapos itong COVID-19 na to. Okay? Okay, mates. Isang video na naman na nagawa natin. I just hope na nakatulong sa inyo to. Sa inyo pa rin yung choice kung ano yung gusto nyo kunin. Kung may tanong kayo, kontakin nyo lang kami. Alam nyo naman kung saan. Okay guys, again, safety is paramount. God bless us and be safe. See you. Okay guys, so yung link nga ng Facebook page namin para makontak nyo kami, lalagyan namin sa baba sa description. Okay, so again, this is James and Colonel Natividad, and this is Tiksay Fishing Club signing off. Thank you guys.